Okay, I'm back. Meron lang napaka-interesting na pangyayari sa Israel, although siyempre nakakalungkot dahil may mga namatay na tao. Pero dito, hahangaan mo talaga kung gaano kagilas, gaano kagaling ang technology, ang mga scientist, ang mga technicians ng Israel. Mabuti na lamang at kaibigan natin ng Israel. Napakahirap kalaban itong Israel. Ang galing ng kanilang ginawa. Yeah, narinig nyo naman ang tungkol sa Hezbollah, no? Ang Hezbollah ay ito'y parang isang terrorist group. I don't think tinawag na itong terrorist, pero ang function nito is like terrorism talaga. So ito ay katulad din ng mga ibang grupo na gusto talagang i-wipe out ang Israel sa mapa. Ang Hezbollah ay fini-finance ng Iran. At ang malaking base nito ay nasa Lebanon. At sa mahabang panahon na nga na nakikipagbakbakan ng Israel against Hamas, itong Hezbollah sumausaw pa ito. Isa ito sa nagpapahirap sa Israel. Although siyempre, sabi ko nga, ang hirap talunin ng Israel dahil napakagaling nila sa technology. Although itong Hezbollah ay nababalitang napakaraming armas nito. Meron itong mga missiles, maraming rockets na nakaimbak diyan sa malapit sa boundary ng Israel at ng Lebanon. Tinatansya nga daw nasa mga 1 milyon na stock nito na rockets and kasama na ang mga missiles. So sa mahabang panahon nga, ito'y from time to time nagpapakawala ng mga rockets papunta sa Israel at marami na rin pinahirapan, marami na rin casualties at maraming nasirang mga buildings. So ito nga, itong nakaraang araw lang, 2 days ago, nagpakita na naman ng galing ang Israel. Can you imagine? Dahil ang Hezbollah, dahil na sa paniniwala nila na titrace ang kanilang mga pag-uusap dahil sa paggamit ng cellphone. Kaya, di ba, sunod-sunod, ang daming mga matataas na opisyal ng Hezbollah ang napatay ng Israel. At pinpointed ang mga location ng mga taong ito nung bombahin na Israel, talagang walang ligtas. Ganyan kagaling ang intelligence ng Mossad. Ang tawag nila ay Mossad, ang intelligence network ng Mossad at ang kanilang technology. So dahil nga sa problemang yan, nagkasunod-sunod na yung kanilang mga opisyal ng Hezbollah na isa-isang tinatamaan ng bomba dahil lang sa galingan na intelligence ng Israel at kanilang technology. Nag-decide ang Hezbollah na wag nang gumamit ng cellphone dahil ang hinala nila, ang cellphone ang nagiging trace, ang nagiging dahilan para matrace ang kanilang mga usapan. Kaya ang ginawa ng Hezbollah, balik sila sa pinaka-basic na communication na ginagamit natin I think early 1980s ay yung pager. At gano'n na rin yung two-way radio. Pero sa galing nga talaga ng Israel, akalain mong nasabotahe nila ang mga deliveries ng pager at saka ng mga two-way radio.
At ito, tingnan nyo kung ano ang nangyari. Tingnan muna natin dito sa bidyong ito. A genius intelligence operation. It doesn't get more sophisticated and surprising than this. Here's one Hezbollah fighter opening his device at a Beirut supermarket. The explosions from the detonations weren't large. You can see that it was only the person who was holding it who was affected. Now have a look at this next vision in a supermarket, a grocery store. Again, it was very targeted. The other two men on the right and the left were unaffected. They were able to run away. It was only the Hezbollah terrorist who was holding the... This is a very surgical tool aimed at killing only the people with Hezbollah. Okay. So ayan, isipin nyo, ang explosion halos sabay-sabay. Ilang tao kaagad ang naging casualty doon sa sabay-sabay halos na pagsabog ng mga pagers at ng mga two-way radio. Nakita nyo yung sa supermarket? Isang miyembro ng Hezbollah yon na nasa bulsa niya ang kanyang pager. At doon sa isang funeral march, meron silang funeral march na ginagawa, ay bigla ring may sumabog na naman na isa pang pager. Today's explosions in Lebanon when the explosions began again. Blasts amongst the mourners, procession for a child of their own age, killed playing with his father's pager. Thousands were crammed into the tight streets of the southern suburbs as Hezbollah's stronghold. But a stronghold breached once again, repeatedly, by Israel. Ang masaklap lang dito, ang namatay yata dito ay isang bata na pinaglalaroan ng pager ng kanyang ama. So, yan, kitang-kita natin kung gaano galing mag-isip. Ibang klaseng warfare ang ginagawa ng Israel para i-demoralize itong Hezbollah. Sino ba naman makakaisip nito? Kahit ang Amerika, hindi nagawa itong ganitong klase ng pag-atake. So, paano ba nila ginawa ito? Pakinggan natin dito sa bidyong ito ang ginawang pag-intercept sa mga pagers at two-way radios na i-deliver papuntang Lebanon. Hezbollah reportedly ordered around 5,000 pagers from Taiwan, a country known for producing about 90% of the world's most advanced semiconductors. These pagers were destined for Lebanon. However, what makes this story particularly intriguing is what allegedly happened during the shipment process. At some point along the way, a spy agency is believed to have intercepted the shipment and tampered with the pagers. They discreetly altered the internal components, replacing one of the two identical batteries with a hidden explosive device. This modification was done so subtly that it went unnoticed. Once the changes were made, the altered pagers were quietly sent back to Hezbollah as if nothing had happened. To help you understand better about the explosive pager, let's take a look at how it works. At its core, the battery powers the entire device. This is the speaker and emits audio alerts to notify the user of incoming messages. The motor adds a physical vibration alert, making the pager effective in silent mode. The radio antenna coil receives wireless signals like VHS, and the microprocessor converts these signals into readable messages. In short, these are often low-tech and difficult to track. Inside a typical pager, you'll notice these components working together, particularly the batteries which power the device. Now, let's consider a hypothetical scenario. Imagine you're looking at two identical batteries inside the pager. Although this is speculative, if it were part of a spy agency, we might consider disguising one of the two identical batteries for a different purpose. One battery would provide the necessary power for the device, while the other could potentially serve as an explosive cleverly concealed within the pager. To expand on this theory, an alkaline AA battery weighs approximately 23 grams. Interestingly, reports in the news have mentioned that an explosive weighing about 20 grams was detonated. This similarity in weight lends some plausibility to the idea that a battery could be used as a disguised explosive device. We believe there was a timer for triggering this explosive that can disable or unalive an adult if placed at the correct time. Ang galing. Ang hirap isipin ng kanilang ginawa na yon. Very ingenious idea. Highly technical and napakagaling ng kanilang pagpaplanong ginawa para ma-implement ang ganitong klaseng pagsabotahe.
So, ang ginawa talaga ng ang ginawa ng Israel, nung malaman nila, isipin mo, nalaman nila na umu-order ng ilang libong pagers ang Hezbollah, umu-order ng libo-libong two-way radio. Sinabat nila ang delivery. Sinabat, in-intercept ang kanilang ang delivery ng mga gadget na to at tinaniman ng bomba ang mga gadget nang hindi nalalaman ng Hezbollah. Ang galing. Napakagaling talaga ng Israel. Buti na lang kakampi natin to. So hindi, napakahirap kalaban ito. Naisip ko lang bigla. Hindi ba delikado rin tayo sa China dahil sa ganitong idea? Halos lahat ng ating electronics, lahat ng ating gadgets ay nanggagaling sa China. Ngayon, may idea na ang China na pwede palang gawin ito. Hindi ba delikado tayo rito? Kailangan maging mahigpit ang gobyerno sa pag-i-import ng mga ganitong klaseng gadgets. At yun na nga, dapat magkaroon tayo ng countermeasure kung paano i-counter ang ganitong klaseng idea just in case magkaroon talaga tayo ng mainit na laban sa China, baka gamitin sa atin ang ganitong klaseng idea. So sa tingin ko, ang gobyerno dapat mag-isip na. But of course, umasa naman tayo na huwag tayong umabot sa ganon dahil wala naman talagang nananalo sa gera. Lahat talo sa gera. At sa tingin ko naman, kung talagang magkakaroon ng gera, hindi naman talaga tayo pababayaan ng Amerika. Pero just the same, wala ring nananalo sa gera. Lahat tayo ay talo. So, let's hope na hindi mangyari ito. Bigla ko na naisip na pwede sa ating gawin ng China ito kung talagang magkakaroon tayo ng bakbakan. Dahil halos lahat ng ating mga electronics, ating mga gadget ay made in China. So, hanggang dyan na lang po muna tayo at babalik tayo sa iba pang mga issues. At thank you for allowing me to be part of your day. Sana doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Kindly hit the notification bell as well and the like button. And you may want to share this video later on. Thank you and I'll see you again.